Kasalukuyan po ay medyo malamig ang panahon sa maraming lugar at nagyayelo. Pero dito sa Pilipinas ay sobrang init ngayon ang politika. Yes, dahil meron pong latest development dyan sa Kamara. Nako, naisulong na po ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Katatapos lang. Di ba ayaw ni PBBM yan? Ayaw nga eh. Eto, na-impeach ng Kamara de Representantes si Vice Presidente Sara Duterte sa huling araw ng session. Ngayon, last session day ba ngayon? Last session day ngayon. Kaya talagang hinabol. minadali. Ayos ha? Ang galing pa. Pwede naman pala. So, ibig sabihin nito, pagka para may importanteng kailangang isulong, kahit na last day, pwedeng gawin nila. Yes. Aba, bakit impeachment lang ang ginaganito nila? Ha? Nilagdaan po ng 150 congressman ang impeachment complaint. At yun nga, ginawang nag-session pa sila sa plenary. No? May 200 na raw. Yun nga, yung latest. Kasi dito sa lagdaan lang eh. Pero dyan sa plenaryo ay Inabot ng 215. ang kailangan daw 101 lang ha? Para i-endorso ito. Ayan. Teka, mamaya ho natin ituloy ha. Ipasok muna natin ang reaksyon dito ng Senado. Kasi siyempre, impeachment okay na sa House of Representatives. Iakyat ito sa Senado. Kumbaga, pinasa yung bola. Ipinasa ang bola. Tingnan natin kung maididribble pa. Update ho sa Senado sa impeachment ni VP Sara Duterte. Mayan Corbera magbabalita. Mayan, anong reaksyon ng Senado? Pakinggan natin si Senator Ronald Pato de la Rosa. Regarding impeachment, hindi naman siguro yung binding sa kanya dahil may sarili man din sa decision as a member of the House of Representatives. Check out political statement. Huh? Sir, you mentioned a political kayo and magiging neutral kayo dito. Does that mean, sir, kahit na alam namin na friends kayo with the Dutertes, hindi pa kayo set kung ano talaga iboboto nyo? Depende lang sa lalabas. I'm not denying that I am close to the Vice President. I'm not denying that I am identified with the Dutertes. But then again, my decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng trial, kung how the prosecution present their case. Titingnan natin. Okay. Pero Thank you, sir. hindi na kayo eh. Ha? Sir, ano yung sasabi? Ha? Sige, sir, go ahead po. Ano? Pero Thank you. political pa rin ako. Sir, nakausap po si VP Sara. Wala. Sir, hindi niyo pa nakausap kahit si President. Wala. Okay. Thank you. Sir, si Senador Ronald Pato de la Rosa, yan, Nelson at Benny, katatapos lang nung kanyang press con dito sa Senate Media, ang sabi niya ay most likely baka daw sa June matalakay itong impeachment complaint laban sa Vice Presidente dahil itong reklamo kahit maitransmit ngayong araw dito sa Senado, wala siya sa agenda o hindi kasama doon sa reference of business. Ibig sabihin, kapag wala sa agenda, hindi maaaring ma-refer sa Rules Committee at hindi maaaring matakil. Bukas, sabi niya, magsisimula na umuwi sa mga probinsya itong mga senador para naman doon sa kanilang mga constituents. Nelson. Hindi ba... Kumbaga, Hindi ba- obligado sila na aksyonan ito? Hindi ba kahit walang session, pwede na magtawag uli, Mayan? Sir, may tanong lang. Hindi ba kahit walang session, hindi kayo pwedeng tawagin para gawin tong impeachment? Depende nga sa liderato ng Senado. Kung pag-usapan yan, we will make our rules. We will make our rules. After nung 6 months law house, nag-usap kayo ni Sara. Hindi pa. Pero isa lang. Pagkarinig na kayo. Expected ko na yan. Alam ko na nga tutuloy nila yan. Ano to?
Ayun, Nelson, ang sabi niya, depende pa daw sa liderato ng Senate. Yes. Pero nga, ang sabi kanina ng dating Majority Leader Joel Villanueva, kapag wala sa agenda, sabi niya kasi, ang lahat ng agenda na tatalakayin ng Senado, dadaan yan sa referral, sa approval, sa plenary ng Senate. Kung walang sesyon, paano matatakil yung isang agenda? So sabi niya, tulad ng isang bill, kung may refer o kung madadala man ito, mapupunta muna yan pansamantala doon sa kanilang bills and index. At kapag sa pagbabalik ng session sa June 2, saka i-refer sa plenary sa Rules Committee, saka tatalakayin yan ng Rules Committee at magtatakda ng mga rules para sa pagdaraos para mag-convene sila bilang isang impeachment court. Okay, kasi June 2, mabilis lang naman yan. Pero lagi nating isipin, marami diyang re-electionist. No? So, basically, hindi natin makikita nasaan yung magiging konsentrasyon ng mga yan. But again, with this short period of time, by titignan natin paano nila gagawin to. Medyo Wala pa mahirap-hirap yata makita tong galaw na ganito. So ang nag-reaction pa lang ay yung may majority floor leader ni Ann. Si Senator Joel, saka si Senator Bato. Ayun. Okay. Ang sabi niya kanina, Nelson, hindi niya pa nakakausap si Hindi pa. Vice President Sara Duterte, tsaka yung kanilang pinuno ng PDP laban, si dating Pangulong Duterte, tungkol dito sa issue ng impeachment. Okay, maraming salamat. Mayan Corbera mula po dyan sa Senado. So sila, ang patakaran ay kailangan naka-kalendaryo. So hindi pala susundin kasi may rule dati, 'di ba? Yung unang impeachment dati against former President Erap Estrada na may rules na hindi pala yun na susundin, gagawa ng bagong rules ngayon. Ganun pala yun. Tuwing bagong, kada impeachment, bagong rules, bago kasing composition eh. Ganun pala ang So kung ito'y gagawin. matutuloy, June 2, mga bagong senador na nga ito. O baka ako, hindi ko alam ha. Mamaya, alamin natin. Ang kailangan malaman natin, if in case hindi natapos ito ng Pwede ba ituloy ng susunod? pwede ba ituloy ng susunod? Susunod Ganun, ako. malaman kaya Parang natin. hindi, yan. ano? Oo. Alamin muna natin, ano nga ba ang nangyari dyan sa Kamara? Ha? At bakit biglang, di ba? Alam mo, mukhang hindi naman masabing biglaan eh, no? O, na ikinagulat ng iba. Dahil parang okay naman yung mga suot nila. Hindi, Hindi ang sabi niya, inaasahan na raw nila talaga. Oo nga. Planchado naman yung mga suot. Hindi naman gusot-gusot na minadali lang na pumunta doon. Tingnan natin ang kwento ni Vic Sumintak sa naging impeachment na yan. Vic, ikwento mo nga, anong nangyari talaga? Ito, Nelson at Sir Benny, binigyan na kami ng photocopy ng transmittal ng impeachment, article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, na ito ay galing mismo kay Secretary General Reginald Velasco. Doon sa kanyang memorandum, ang nandito ay memorandum for the Honorable Speaker, subject impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, respectfully transmitting herewith the attached original copy of the impeachment complaint of Vice President Sara Duterte, filed at least one-third. More than one-third ito, Nelson at Sir Benny, dahil doon sa endorsement na ginawa sa plenary ay umabot sa 215 na mga kongresista ang lumagda at nag-endorso. So ito ay automatic na pinadala na sa Senado ang Office of the Secretary General. Yung ika-apat na impeachment ang siyang nagmaterialize na naipadala sa Senado dahil yung naunang tatlong impeachment, December 2, December 4, and December 20, na isinampa ng mga kabayan bloc at mga civil society group ay ipinadala na sa archive ngayon. Dahil hindi na ito matatalakay, dahil walang one-third support, ito ay dapat na dumaan pa sa Committee on Rules at saka sa Committee on Justice. Pero huling araw na ito ng sesyon, so wala ng oras, in-archive na. Dahil kung babalik man ang sesyon,
by June 2 ay para sa opisyal na pagsasara na ng 19th Congress, yung tinatawag na adjournment sine J. So itong article of impeachment, yung ika-4 na permado ng 215, ay bahala na ang Senado. Dahil sila ay ministerial duty nila na mag-convene as impeachment court. Ang tanong kanina ay may panahon pa ba ang Senado? Dahil ngayong buwan ng Pebrero ay papasok na yung campaign period para sa 12 bakanting posisyon sa Senado. Sabi ng mga legal expert dito sa Kamara, may panahon pa ang Senado. Dahil continuing body, ang expiration ng term ng 12 tatakbo sa Mayo ay sa June 30 pa. So kaya ang Kamara ay automatic nag-elect ng 11 prosecutor congressman na tatayong prosecutor impeachment court kung magko-convene na ang Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. So yun ang unang agenda, yung tungkol sa impeachment. Pagkatapos yung other matters na tinatalakay ngayon dito sa huling araw ng sesyon ng Kamara bago ang kanilang break para sa campaign period sa 2025 May midterm elections. So ngayon ay kalmado na ang Kamara at nandito na yung mga mambabatas natin ang tinatalakay na yung iba pang mga legislative agenda na kailangan nilang tapusin sa araw na ito, Sir Benny at Nelson. Mo banggitin isa-isa yung mga na halal bilang prosecutors, baka pwedeng mailinaw natin sa taong bayan kung alin yung sumampang kaso. Dahil 4 yung final na yan, alin yung sumampa? Yan ba yung tungkol sa intelligence? Intelligence Yung fund? pang-apat, hindi pare-pareho naman, Sir Benny, na kumbaga ang dahilan ay doon sa mga impeachable offense. May kinalaman sa paggamit ng intelligence fund at saka yung confidential fund at saka yung sinasabi pa na pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa First Family maging kay House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang article of impeachment, yung impeachment offense na sinasabi nila, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at saka other high crimes. Napawang mga impeachable offenses na nakasaad sa Article 11 ng ating saligang batas, Sir Benny. Ayun. So, baka pwedeng mabanggit mo na rin kung sino itong mga prosecutors na halal nila. 11 inihalal na congressman, lawyer, natatayong prosecutors, si Congresswoman Jerbel Luistro, si Congressman Romeo Acop, Congressman Rods Gutierrez, Congressman Joel Chua, Congressman Raul Angelo Bongalon, Congressman Loreto Acharon, Congressman Marcelino Libanan, Congressman Arman Panaligan, Congresswoman Isabel Maria Zamora, Congressman Lawrence Defensor, at Congressman Jonathan Kiet Flores. Lahat yan abogado, ano? Oo, lahat yan abogado dahil sila yung mag-represent ng ebidensya at mag-i-interpellate doon sa impeachment court. Dapat abogado talaga ang tatayong congressman prosecutor. Okay, maraming salamat, Congressman Vic Sumintak. So, yun pa yung nangyari, ano? Oo. Oo, ang aabangan natin dito, ano yung magiging impact nito sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan, lalo na ngayong hirap, may emergency na nga tayo doon sa bigas, di ba? Mamaya natin i-discuss yan, ha? Yung ano ang resultang mangyayari sa bansa, ha? Itanong muna natin sa ating mga babayan, itong magiging vox populi natin sa araw na ito. Dahil yan ho ang mainit na usapin, ha? Sinulong na ang impeachment, ngayon yan dinala na ho sa Senado. Pero ang tanong ng marami, may basihan nga ba ang impeachment laban kay BP Inday Sara?